Huminga muna ito ng malalim bago nito kinuha ang kamay niya at pinagsalikop nito iyon pero pumiksi siya. Parang napipilitan ka lang ah. Huwag mo nila akong hawakan. Dinala siya nito sa isang mall sa Quezon City. Ang daming pagdadalhan sa kanya dito pa talaga. Madalas sila dito ni Ethan kaya alam na niya ang pasikot-sikot sa lugar. Ngayon niya lang napansin na ito pala ang ipinagmamalaki sa kanya ni Joshua na pagdadalhan sa kanya. Anong gagawin natin dito? Tanong niya. Kakain tayo ng lunch at pagkatapos no'y manunood tayo ng sine. Tugon nito. Kumain na lang tayo tapos umuwi na tayo. Suwestyon niya. Doon na lang tayo sa condo mo manood ng pelikula. Lumayo pa tayo dito. Yun lang naman palang gagawin natin. Kumunot ang noon nito. Ayaw mo ba dito? Umiling-iling siya. Dapat pala natulog na lang siya kasi sumama kay Joshua. Napairap siya sa kawalan. First date natin tapos dito lang sa mall. Hindi ka man nag-isip ng romantic place para sa first date natin, Joshua. Ganun ba yun? Saan ba gusto mong pumunta? Hindi niya alam kung saan lupalo pa ito nanggaling. Sa dami ng naging babae nito'y wala man lang ba itong ideya? Sa sementeryo para romantic. Walang istorbo sa atin dun. O di kaya dun tayo sa bunganga ng bulkan tapos hintayin natin hanggang sa masabugan tayong dalawa? Pilosopo niyang wika rito. Wala ka bang ideya man lang, Joshua? Umiling-iling ito kaya medyo nakakaramdam na siya ng inis. Hindi ka pa ba nakipag-date sa mga naging babae mo? Umiling-iling ito. Hindi pa. This is the first time I've dated a woman. You're the first. So I have no idea at all. Pagtatapat dito kaya naman halos lumabas ang puso niya dahil sa sobrang saya. I do sex, but I don't do date. Dugtong pa nito na ikinawala ng ngiti niya. Langya, ayos na sana eh. Ang kaso'y dinugtungan pa ng walang hiyang ito. Subukan lang talaga nito makapag-sex pa sa ibang babae. Paduduguin niya talaga ang pagkalalaki nito. You do sex, ha? Sige lang. Pagkatapos na ipaglalamayan talaga ang itlog nito. Kaya nasa kanya pa rin ang huling halakhak pagdating ng panahon. Hindi pwedeng natikman na niya, titikman pa ng iba. Joshua was his first at gusto niya ito rin ang huli niya. If not, wala na siyang magagawa. Di naman kasi niya hawak ang kapalaran nila ni Joshua. Pero hanggat maaari hindi niya ito ibibigay ng basta-basta lang. Habang naglalakad sila doon sa loob ng mall, magkasalikop ang mga kamay nila ni Joshua. Palingali nga ito na akala mo'y batang nawawala kaya naman sinita niya ito. Maglakad ka nga ng diretsyo, para kang batang nawawala. Panay lang kasi ang lakad nito. Lahat na yata ng floor na puntahan na nila. Langya, anong balak mo? Hanggang gabi ikutin natin itong mall? Sa pilitan na rin niyang binawi ang kamay niyang hawak-hawak nito dahil pagod na siya at nagugutom na rin. Huminto na rin ito sa paglalakad pero palingali nga pa rin ito na halos wala ng katapusan. May hinahanap kasi ako. Ano nga yun? Malalaman mo mamaya. Nakangiti nitong tugon pagkatapos ay inakbayan na siya at nagsimula na ulit silang maglakad. Nang may tumawag sa pangalan ni Joshua ay otomatiko silang napahinto sa paglalakad at nilingon ng boses babaeng tumawag sa pangalan nito. Joshua Villana, right? Bungad ng babae na makalapit ito sa kanila ni Daphne. Sa tansya niya, mas matanda ito sa kanya ng 2 dekada o mahigit pa. Marahas niyang inalis ang kamay ni Joshua na nakaakbay sa kanya at sinamaan ito ng tingin. Dumistansya na din siya ng konti para magkaharap ang dalawa. Lumapit pa talaga ng husto ang babae sa kinaroroonan ni Joshua. Saglit naman na natigilan si Joshua at sinipat pa talaga ang kabuuan ng babae. Yes, I am. Do you know you, miss? It's me, Diana. Hindi mo na ba ako naaalala? Ako yung babae na nakasayaw mo nung birthday ni Vince, remember? Ngumiti pa ito kay Joshua at para bang hindi siya nito nakikita dahil nakafocus lang ang mga mata nito sa lalaking kasama niya. Would you come to my house tomorrow night? It's my birthday. You know. Kapal na mukha ng babaeng ito. Matanda na pero lumalandi pa. Harap-harapan kung bastusin siya nito. Dahil sa inis niya, lumapit na siya ng husto sa pwesto ni Joshua at kinurot niya ito sa tagiliran. Ngumawi ito nang bumaling sa kanya at pagkatapos ay hinarap ulit nito ang babae. I'm sorry pero hindi talaga kita kilala. Please, excuse us. Nagmamadali kasi kami ng girlfriend ko. Formal na tugon ni Joshua sa babae. It's okay kahit hindi mo na ako matandaan. But, would you come tomorrow night? Pa-birthday mo na sa akin yun. Your presence matters to me. Ungot pa nito. Gusto mo sa sementeryo ganapin ang birthday party mo? Sabat niya sa usapan ng dalawa.
Pumapatay ako ng mga babaeng umaagaw sa taong mahal ko. Dagdag niya pa dahilan para bahagya itong mapaatras. This is our first date, pero heto ka sa harapan namin at pinagpipilitan mo yung gusto mo. Gusto mo rin bang maging araw ng kamatayan ng araw ng kapanganakan mo? You know, para isang selebrasyon na lang. Nang tingnan niya si Joshua, nakanganga ito habang kumukurap-kurap. Palayasin mo yung babae mo, dahil yari ka sa akin kapag uwi natin mamaya. Pagbabanta niya at pagkatapos ay nauna na siyang maglakad. Langya. Yung puso niya medyo kumikirot dahil sa babaeng iyon. Daphne, wait! Tawag sa kanya na Joshua pero hindi niya ito nilingon. Daphne! Ulit nitong tawag sa pangalan niya. Nang makalapit ito sa kanya, hinatak siya nito paharap. Nakangiti ito habang siya naman ay nanatiling seryoso ekspresyon ng muka. Ulitin mo nga yung sinabi mo kanina? Tanasan niya lang ito ng kilay. Yung sinabi mo kanina lang. Ulitin mo nga ulit, Daphne. Utos nito habang nakangiti. Nalingon niya ang direksyon ng babae. Nakasimangot ito habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Joshua. Sino yung babaeng yun? Usisahan niya rito. I don't know. Mabilis nitong sagot sabay iwas ng tingin sa kanya. Huwag mo sabihin na may namagitan din sa inyo ng babaeng yun. Siyempre wala. I don't even remember her. Wala akong kilalang Diana. Ang dami kasi ng mga naging babae mo kaya siguro hindi mo na maalala lahat. Pati ba matanda, hindi mo na pinapatawad? Nalangon niya ulit ang babae kaya napalingon din si Joshua. Look at her. She can be fit to be your mother or grandmother. Natawa naman ito sa sinabi niya. Bata pa siya para maging lola ko. Besides, age doesn't matter. Like us. Narapan niya ito. Dapat ba ako kiligin, ha? Of course. Because I love you too. Mabilis nitong sagot habang malapad ang pagkakangiti sa kanya. Gusto niyang kiligin pero pinigilan niya ang sarili. I love you too? Bakit sinabi ko ba na mahal kita? Pambubus ka niya. Oo, kanina. Nung kaharap natin yung babae. Diba sabi mo pa nga, pumapatay ako ng mga taong maagaw sa lalaking mahal ko. Diba sinabi mo yun? Wala akong matandaan. Akman tatalikuran na niya ito nang hawakan nito ang braso niya. Anong wala akong matandaan? Wala pa nga isang oras na nakalilipas, nakalimutan mo na kaagad. Nung sinabi ko yun, nagbibiro lang ako. Kaya ako lang naman sinabi yun, paano umalis na yung babae. Kaso hindi naman umalis. Kagat-kagat niya ang sariling labi habang nakatingin sa mukha nitong nakabusangot. Nagtagis din ang mga bagang na Joshua at kalaunan ay nalumo dahil sa sinabi niya. Natawa siya nang talikuran siya nito at nag-umpisa na maglakad palabas ng mall habang laglag ang mga balikat. Niloloko niya lang naman eh. Totoong mahal niya na talaga ito. Sinusubok niya lang pero sumuko agad. Napailing na lang siya sa naging akto nito pero maya-maya sumunod na din siya dito palabas. Nakakalungkot naman. First date nila pero sablay. Malas. Mainit ang ulo ngayon ni Joshua. He heard Daphne. Ang sabi nito kanina, mahal siya nito. That's why he's very happy. Pero ang sayang nararamdaman niya ay napalitan ng inis, galit, puot at hinanakit. Isa itong malaking paasa. From his heart dahil nakakaramdam ito ng sakit ngayon. Ngayon niya lang naramdaman ang ganito sa buong buhay niya. Joshua, galit ka ba? Sorry na po. Ano ito habang nakasunod sa kanya. Simula pa kanina hindi niya na ito pinapansin. Nakahiga siya ngayon habang nakatingin sa kisame. Nagkunwari siyang hindi niya ito naririnig. Uy, kanina mo pa ako hindi kinakausap ah. Galit ka ba? Tanong ni Daphne sa kanya, kaya napunta ang atensyon niya dito. Pumasok ito sa kwarto niya habang nakasuot lang ito ng bathrobe. Ito na rin ang naghalongkat ng isusuot nitong damit sa dresser niya. Pahiram ulit ako ng damit, Joshua ha? Gusto ko kasi yung mga oversized na damit. Paghingi nito ng permiso sa kanya pero hindi niya ito sinagot. Nakatingin ito sa kanya habang nagpupunas ng basa nitong buhok. Galit ka pa rin ba? Tanong ni Daphne na hininto na ang pagpupunas ng basa nitong buhok at umupo na sa tabi niya. I'm not. Malamig niyang tugon dito. Kanina kumain sila sa restaurant pero hindi niya na ito kinakausap. Para silang hindi magkakilala hanggat sa makauwi silang dalawa. I know you're mad. Umiling-iling siya. Hindi ako galit. Medyo napagod lang ako kanina. Pagsisinungaling niya. Napatitig siya sa damit niyang suot-suot na nito. May kanipisan na iyon kaya kitang-kita niya ang dibdib nitong bakat na bakat. Goodness, she's not wearing a bra. Bumaba ang tingin niya sa hita nito. Panty lang din ang suot nitong panloob.
Tumagilid siya ng higa para hindi niya makita nakakaakit nitong katawan dahil baka mapurnado ang plano niyang bakasyon kapag ginalaw niya ito ngayong gabi. Narinig niyang bumuga ito ng hangin. Alam mo, kanina pa ako naiinis sa'yo. Kanina ka pa hindi nagsasalita. Kung galit ko sabihin mo, hindi yung pinapainit mo pa yung ulo ko. Halatang naiinis na ito sa kanya. Fine, yung narinig mo kanina totoo yun. I love you, okay? Happy? Arte mong lalaki ka. Tanda-tanda mo na pero gusto mo sinusuyo ka pa. Lihim siyang napangiti dahil sa sinabi nito. Yun lang naman kasi ang hinihintay niya. Ang sabihin nitong mahal siya because he loves her too. Bati na po tayo, mahal kong Joshua. Hinalik-halikan pa nitong pisngi niya pero hinayaan niya lang ito. Kunwari ka pa, may nalalaman ka pang patampo-tampo. Humarap ka nga sa akin. Kunwari napilitan siyang humarap dito. What? Malamig niyang tanong dito kunwari. Ngumiti naman ito sa kanya at pagkatapos ay hinalikan siya nito sa labi. Hindi niya napaghandaan ang sunod nitong ginawa dahil lumiga ito sa ibabaw niya. Let's sleep dahil maaga pa tayo aalis mamayang madaling araw. Nakangiti nitong wika at inilapat na ang pisngi nito sa dibdib niya. Ngumiti na rin siya at niyakap ito. But you're not wearing a bra. O sisa niya. Siyempre, matutulog na ako. At saka nakita mo na rin naman na ito ah. Nahawakan mo na rin. Napailing na lang siya dahil sa naging pahayag nito. Kapag tayo lang dalawa magkasama ayos lang sa akin kahit wala kang suot na kahit na ano. Pero kung may ibang tao tayong kasama, ang gusto ko'y magsuot ka ng jacket at pajama, maliwanag ba? Opo, mahal ko. Good night. I love you. Nag-angat ito ng tingin nang hindi kaagad siya tumugon. Ano? Wala bang I love you too? Masungit nitong tanong sa kanya. Di siya sumagot dahil naaliw siya sa itsura nito. Maras itong umalis sa ibabaw niya at bahagya siyang itinulak. Musot ka nga! Sipain ko yung mukha mo eh. Bakit ka ba nagagalit? Painosente niyang tanong dito pero hindi ito sumagot dahil dumampot ito ng unan at kumot. At pagkatapos ay naglakad itong palabas ng kwarto niya. Pinalipas niya muna ang ilang minuto bago niya ito sinundan. Naabutan niya itong nakahiga sa sofa habang nakadapa. Maingat siya lumapit para hindi makagawa ng anumang ingay. Hindi siya agad nito napansin dahil abala ito sa kakapindot sa cellphone nito habang nagbabasa ng mensahe. If the person doesn't say he loves you too, dapat iwanan mo na siya. Huwag kang magsayo ng oras at panahon sa kanya. Hindi naman dahilan na may nangyari na sa inyo para hindi mo siya iwanan dahil sigurado may tatanggapan naman sa iyo kahit hindi na siya nakauna sa iyo. Huwag kang magpakababa para sa kanya. Huwag maging martir. Pag alam mong hindi ka naman mahal, iwanan mo na siya habang maaga pa dahil kapag pinatagal mo pa, mas lalo ka masasaktan. Natuwa siya dahil naglaan pa talaga ito ng oras para magsaliksik. Alright, bukas, alis na ako dito sa condo unit ni Joshua and I will never show my face to him again. Ano to sabay off ng cellphone nito? Di lang sa kanya iikot ang mundo ko. Mahina nitong sambit habang nakayuko. Biglang nalingkit ang mga mata niya dahil sa mga narinig niyang lumalabas sa bibig nito. So balak pala nitong iwanan siya bukas na dapat sana'y magbabakasyon silang dalawa sa penthouse niya. Sorry, but he will never let her go. Just like that. Daphne, let's go to our room. I'm not sleeping with you. Ano to habang nakadapa pa rin. Lumapit siya dito at sapilitan itong binuhat. Put me down. Sasapakin kita. Nagpumiglas ito pero hindi niya ito hinayaan. Ibinaba niya lang ito nang makarating na sila sa kwarto niya. Itinulak niya ito pahiga at kinubabawan niya ito. You're cute. Puring niya kay Daphne. Pinatakan niya ito ng maliliit na halik sa pisngi. I like you too. Masama ipinupukol nitong tingin sa kanya kaya napangiti siya. Hindi niya tuloy napigilan ang sarili na hindi ito halikan sa labi. Fine. I love you too. Okay. Tinatamad itong sagot sa kanya na tila hindi naniniwala. I just want you to know that I'm going home tomorrow morning. Pagkasabi noon ay buong pwersa siya nitong itinulak. Hindi ito makakawala sa kanya dahil habang buhay na itong matatali sa kanya. Niyakap niya ito mula sa likuran habang hinahaplos-saplos niya ang dibdib nito. Sa tingin mo makakatulog ako sa ginagawa mo sa akin ngayon? Of course. Yung mga naging babae ko ngayon gustong-gusto nilang hinahawakan ko yung dibdib nila. Sila pa nga mismo kumukuha sa kamay ko eh. Manahimik ka nga. Nakakainis yung boses mo. Asip nito. Binaklas din ito ang kamay niya nakahawak sa dibdib nito. Napakamanyakis mo. Ang sarap kasing hawakan eh. Wag na wag mo ito ipapahawak sa iba. Ako lang may karapatan na hawakan ng mga ito.
Mariin niyang paalala dito. You're not my boyfriend, nor my husband, kaya wala kang karapatan sa katawan ko. It was just a plain sex, that's all. Pahayag nito na ikinainit ng ulo niya. Subukan mo lang na ipahawak ang mga ito sa iba. Makakatikim ka talaga sa akin ng parusa. Matulog ka na, ang ingay mo. Wala naman tayong relasyon para magalit ka ng ganyan. Single ako kaya pwede ako makipagmabutihan sa ibang lalaki. Tsaka hindi naman kita kaano-ano. Aksidente lang naman na magitan sa atin. Mahaba nitong pahayag habang nanatiling nakatalikod pa rin. Anong wala? Simula na may mangyari sa atin, may karapatan na ako sa'yo. Anong pinagsasabi mong wala? Parang gusto ko tuloy na angkinin ka ng paulit-ulit para wala na makinabang pa sa'yo. Anak ka na lang kaya kita ng sunod-sunod. Yung 1 taon lang ang pagitan tapos buntis ka na naman. What do you think? Ang ingay mo? Tigil-tigilan mo ako. Patulog ka na dahil wala namang katuturan yung mga pinagsasabi mo. Pinatutunayan mo lang talaga sa akin na isa ka manyakas na tao. At least, ikaw lang babaeng minamanya ko. Swerte mo nga eh. Because I'm willing to give my all to you. My heart, body, and soul. Isn't it romantic? Ganun ka kaya kahalaga sa akin? Wika niya habang nakangiti. Hindi ako kinikilig dyan sa mga sinasabi mo. Corny mo. Tulog mo na lang yan. Para siyang tanga dahil lagi na lang siyang nakangiti kapag kausap niya si Daphne. Okay? Good night, Daphne. Dream of me. Sabay alis sa tabi nito para pasimpleng kunin ang poses na ipinabili niya kay Vince. Mamaya na niya ito ilalagay sa kamay ni Daphne kapag mahimbing na ang tulog nito. Hindi na ito makakaalis sa poder niya. Hindi siya papayag. Bubuntisin niya ito para wala na itong choice kung hindi ang manatili sa tabi niya habang buhay. I'm not going anywhere. Pwede ba tanggalin mo itong poses sa kamay ko? Magdamag kasing nakapos ang kamay nito para hindi ito makaalis sa tabi niya. Mahirap na dahil baka pagising niya wala na ito sa tabi niya at hindi niya alam kung saan ito hahagilapin kapag nagkataon. Nagmamaneho siya ngayon papunta sa penthouse niya habang nakaposas ang mga kamay nila. Gusto niya kasi magbakasyon kasama si Daphne. This is the first time that he has brought a woman to his sanctuary. Kanina pa ito nakasimangot sa kanya simula nang umalis sila sa condo unit niya. Huminga ito ng malalim na halatang inis na. Para kang baliw. Madidiskrasya tayo sa ginagawa mo eh. Tanggalin mo na nga sabi itong poses dahil kung hindi, baka wala na tayong buhay bago pa man tayo makarating sa lugar na pupuntahan natin. Bago ko tanggalin itong poses natin, can you promise me one thing? What is it? Tinatamad nitong tanong sa kanya. That you will never leave me forever. That you will stay with me until my last breath. Sumimangot ito sa kanya. Dami mong alam. Kapag hindi mo pa tinanggal itong poses, sinasabi ko sa'yo, Joshua. Ngayong araw na ito, magiging last breath mo talaga. Drama mong lalaki ka. I'm serious, Daphne. Could you please try to be serious too? Angel niya dito. Minsan na nga lang siya magseryoso pero ito namang kausap niya parang wala lang. He bedded many women, yes. Pero ni isa sa mga wala siyang seryoso kaya naman nahihirapan siya ngayon. Ito kasing kausap niya, parang laro lang ang lahat ng mga ipinagtatapat niya. Mukhang humihina na yata ang kamandag niya. Kung hindi ito madadala sa matinong usapan, dadaanin niya ito sa santong paspasan. And that is to get her pregnant yearly. That is the best way to make her stay. Wala siyang pakialam kahit na magpaspas sa 1 dosena maging anak nila ni Daphne. Kapag nangyari iyon, siguradong hindi na ito aalis sa tabi niya kahit na saglit lang. Madilim na makarating sila ni Joshua sa townhouse na pag-aari nito. Let's go. Magkahawak ang mga kamay nila habang naglalakad sila papasok sa loob nito. Joshua, I'm hungry. Bulong niya rito. Let's eat then. Alam ng caretaker ko na darating tayo ngayon kaya naganda sila ng mga kakainin natin. Sad sa kanya ni Joshua. Umabrisyete siya dito dahil medyo nahihiya siya ng konti. Naabutan nilang may 2 taong nandoon habang nag-uusap. Napangiti siya dahil pinag-uusapan ng dalawa si Joshua. Isang babae na medyo may edad na at isang binatilyo na sa tansya niya ay kapareho niya lang ng edad. Aling Nita, tawag ni Joshua sa ginang. Napalingon naman ito kaagad sa gawin nila. Halata sa mukha nito ang kasiyahan nang makita nito si Joshua dahil patakbo pa ito lumapit sa huli. At pagkatapos ay niyakap nito si Joshua ng sobrang higpit habang lumuluha. Napatingin naman siya sa binatilyo na nakatitig din pala sa kanya. Hi! Bati niya rito habang nakangiti. Tumango naman ito sa kanya at kalaunan ay ngumiti na rin.
Nabaling ulit siya sa ginang nang marinig niya itong suminghot-singhot habang nagpupunas ng luha. Sinipat nito ang kabuuan ni Joshua nang kumalas ito mula sa pagkakayakap dito. Kumusta ka na, iho? Aba, halos hindi na kita makilala. Mas lalo kaya ito naging gwapo sa paningin ko ngayon. Kala ko na napatingin naman ito sa kanya. Siya na bang asawa mo? Parang napakabata naman yata ng asawa mo, iho. Sa bagay, hindi naman halata na medyo may edad ka na. Kasi magandang lalaki ka eh. Or hungry, Alinita. Salip ay sabi ni Joshua. Mukhang hindi nito nagustuhan ang huling sinabi ng ginang. May edad naman na kasi talaga ito pero ayaw lang nitong tanggapin. Inakay na siya nito at ipinaghila pa ng upuan. Ito na rin ang nagsandok ng kakainin niya. Kanina lang nakangiti ito pero ngayon naman sambakol na ang pagmumukha nito. Minsan talaga hindi niya maintindihan ang ugali ni Joshua. Kumain ka ng kumain, Daphne, at huwag kang tumingin kung saan-saan. Nahiyaman ay tumango na lang siya. Hindi niya ito pwedeng sabayan, lalo na't nasa harapan sila ng hapagkainan. Tinapunan niya lang naman ng ngiti ang dalawang kasama nila. Halata kasi sa mukha nito ang kasiyahan na makita ulit si Joshua. Samantala ang lalaking kasama niya nakasimangot habang kumakain. Pagkatapos nilang kumain ni Joshua, dinala kaagad siya nito sa sarili nitong kwarto. Why are you looking at him? Kumunot ang noon niya dahil sa sinabi nito. Yung anak ni Alinita? Bakit pa na yung tingin mo dun? Gusto mong palayasin ko yun dito? Baliw ka ba? Then why you're dumb looking at him? Nagtanggal na ito ng saplot ngayon habang masama ang tingin sa kanya. Inaatake na naman ito ng kabaliwan ngayon. Because he's cute. I think we're the same age. Wala namang masama doon, di ba? Masama. Dapat ako lang tinititigan mo. Yung mga mata mo, dapat sa akin lang yan nakatutok palagi. Angal nito sa kanya kaya naman natawa siya ng malakas. Napailing-iling siya. Kasi po, may mata ako kaya natural lang na tumingin ako sa iba. Ayos lang naman kahit tumingin ako sa iba, di ba? Ang mahalaga, ikaw lang tinititigan ko. Tsaka wala naman tayong relasyon kaya malayo pa akong tumingin sa iba. Pangaasar niya. Siya lang ang pwedeng tumingin sa iba. Si Joshua, hindi pwede. Siya kasi hanggang tingin lang talaga. Si Joshua, hindi niya masabi. Baka akitin lang ito ng konti, bumigay na kaagad. Malaya? Simula nang galawin kita, hindi ka na malaya. Pag-aari na kita, baka nga buntis ka na eh. Pahayag nito na ngayon ay nakangisi na. Ang mga mata rin nito ay nakatutok sa tiyan niya habang nagsasalita. Paano kung hindi mo ako mabuntis? Panunubok niyang tanong kay Joshua. Imposible yan, Daphne. Magaling ako kaya alam ko sa susunod na buwan, may laman na yan. Turo nito sa impis niyang tiyan. Paano mo nasabi magaling ka? Ilan na bang nabuntis mo? Wala pa. Because I always use protection. Ikaw lang naman ang hindi ko ginamitan ng condom eh. You know, para magkaroon na ako ng tagapagmana. Lumapit siya kay Joshua kaya ngayon ay halos magkadikit na ang mga mukha nila. Kinuha niya ang kamay nito kaya napatitig ito sa kanya. Joshua? Paano kung isang araw, umalis na ako sa tabi mo? Hahanapin mo ba ako? Where are you going? Kahit saan. Then, we will go together. Sincero nitong pahayag. Hindi ka basta-basta makakaalis nang hindi ako kasama. Because I will never let you do that. Napangiti tuloy siya. Sigurado kang sasama ka sa akin? Yes. Uwi na ako sa probinsya namin para magtanim ng palay. Sasama ka pa rin ba sa akin? Tumango-tango ito. Kaya mo ba magtanim ng palay? Makyat sa puno, mamingwit ng isda at magsibak ng kahoy? Sunod-sunod niyang tanong na ikinangiwi nito. Natawa na din siya dahil napakamot na ito sa ulo. Hindi ko kayang gawin yung mga bagay na sinasabi mo. Pwede naman ako magbayad ng tao para gawin yung mga nabanggit mo eh. I can provide everything for you and for our future babies. Kaya bakit pa ako magpapakahirap na gawin ang mga iyon? Wala pa naman tayong relasyon para sumama ka sa akin eh. Nabigla siya dahil hinatak siya nito paupo sa kandungan nito at pinupog siya ng halik sa labi. Sinabi mo nang mahal mo ako, di ba? At ganun din naman ako sa'yo. We have the same feelings, kaya bakit pa natin patatagalin? Paano mo nasabi na pareho tayo ng nararamdaman? I just know. Kampanta nitong pahayag sabay yakap sa kanya na mahigpit. Hindi ka na makakaalis sa poder ko. Alam naman nating dalawa na baliw ka pero pwede naman kitang pagtiyagaan kaysa naman sa wala, di ba? Biglang uminit ang ulo niya dahil sa huling salitang binanggit nito. Talaga ba? Yup. Halata sa mukha nito na pinipigilan nito ang sariling mapangisi. Same here.
Tanatamad niyang wika. Matanda ka na para sa akin, kaya hindi talaga tayo bagay. Ayoko rin na makatuluyan ka dahil matanda ka na. At isa pa, hindi mo na rin may bibigay ang gusto ko dahil mabilis ka na mapagod niyan pagdating ng araw. Dugtong niya pa na may kasamang pang-iinsulto. Hindi pala bagay ha. Let's see. Tumayo ito at itinulak siya nito pahiga sa kama. Madiin siya nitong hinalikan sa labi kasabay ng marahas nitong pagtanggal sa mga saplit niya sa katawan. What the heck? This is rape, Joshua! Anya habang nagpupumiglas. Napakamanyakas mong lalaki ka. So what? Old ha? You can call the cops if you want. Wika nito sa pagitan ng paghalik sa kanya. I will make love to you again and again. Ngayon mo sabihin sa akin na matanda na ako at mabilis na ako mapagod. Napaungol siya nang masapitin siya nito ng husto. Ramdam na ramdam niya ang paninigas ng alaga nito habang nakadagan sa kanya. At dahil mas malakas ito kaysa sa kanya, hinayaan na lang niyang angkinin nito ang katawan niya. Papalag pa ba siya gayong gusto niya rin naman? This is your punishment? Every time you were calling me old, Daphne. Isang parusa na pagsasaluhan nating dalawa. Pagkasabi noon, ay dahan-dahan na itong inangkin siya. Kagaya nung una na may nangyari sa kanila ni Joshua, nakaramdam pa rin siya ng kirot pero tiniis niya. Masakit pa rin ba? Tanong nito habang dahan-dahan itong gumagalaw sa ibabaw niya. Yeah, but I can handle the pain. Yumuko ito para halikan siya sa labi. Kagaya nung unang may namagitan sa kanilang dalawa, sa umpisa lang ang sakit pero sa huli, puro sarap na ang natatamasa niya. Makalipas pang ilang sandali, narating na nila ang paraiso na silang dalawa lang ang nakaranas. Pareho man silang pagod at pawisan, may mga ngiti naman sila sa labi na hinding-hindi matatawaran. Pinalipas muna ni Joshua ang ilang sandali bago ito umalis sa ibabaw niya. Napasunod na lang ang tingin niya rito nang magtungo ito sa sarili nitong banyo na nasa loob din ng silid nito. Pagbalik nito ay may hawak-hawak na itong bimpo at batya at marahan nitong nilinisan siya. Parang wala itong pakaalam sa sarili nito kahit hubot-hubad itong palakad-lakad. Parang kailan lang ayaw nito ipasukat sa kanya ang pagkalalaki nito pero ngayon nakabalandra na ito sa harapan niya. Bigla tuloy siyang natawa dahil sariwa pa sa alaala niya kung paano siya nito tinakasan noon. Why are you smiling? Usisa nito. Nakasuot na ito ngayon ng boxer short samantalang siya'y kumot lang ang nakatakip sa hubad niyang katawan. May naalala lang ako. Nakangiti niyang tugon. Care to tell me? Naalala mo ba yung araw na gusto ko sukatin yung ulaga mo? Why are you running away from me at that time? Mismid lang ito sa kanya. Nahiya pa kunwari. Joshua, ilang babae na dinala mo dito sa townhouse mo? Tanong niya habang nakaunan siya sa braso nito. Ikaw pa lang. Mabilis na itong sagot habang hinahaplos-haplos ang buhok niya. I don't believe you. Sa dami ng naging babae mo, wala kang isinama dito? Wala nga. Ikaw pa nga lang. Kaya ang swerte mo sa akin. Paano ko naging maswerte, Aber? Isinama mo lang ako dito. Maswerte na kaagad? Dahil ipinangako ko sa sarili ko na ang babaeng isasama ko sa lugar na ito ay ang taong makakasama ko na habang buhay. Ang babaeng unang makakaniig ko sa bahay na ito ay magiging asawa ko at ina ng mga magiging anak ko. Mahabang wika nito. Ang babaw naman ang dahilan mo? Yun lang ba ang basahan mo? Of course. Because I love you too. Isasama ba kita dito kung hindi kita mahal at hindi ka mahalaga sa akin? Napangiti siya dahil ramdam niya na galing sa puso ang mga sinasabi nito. Ang corny mo. May nalalaman ka pang paganyan-ganyan. Ang tanda mo na pero para kang teenager kung mag-isip. Sita niya rito kunwari. Bakit ikaw? Ganun ka rin naman na. Gusto mong makatuluyan yung taong unang gumalaw sa'yo. Parehas lang tayong corny kaya huwag ka magmalinis. Pambabos ka nito. Dito rin sa bahay na ito nagsimula ang love story ng mga magulang ko. And I also believe that today will be the start of our forever. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito. Kabaliktaran kasi ang naiisip niyang ugali nito. Sa itsura kasi ni Joshua mukhang sex lang ang habol nito sa mga babae. Kaya nakakatawang isipin na naniniwala pala ito sa forever. Akala niya hindi ito naniniwala sa habang buhay na pagmamahalan. Daphne, untag nito sa kanya. I want to meet your father. Can I? Niyakap siya nito ng sobrang higpit. Pwede natin silang puntahan anytime.
Yun pang isa sa mga problema niya ngayon, kung paano niya sasabihin sa daddy niya at sa kuya, Jaime niya, ang sitwasyon nila ni Joshua. Ang kuya niya sigurado magwawala iyon. Ang daddy niya, kuya niya at si Ethan, ang tatlong itlog na iyon. Siguradong dadaan muna siya sa butas ng karayom bago siya payagan ng mga ito na makasama si Joshua. Saka na Joshua, tatanungin ko muna yung tatay ko kung gusto niya lumuwas ng Maynila. Alam kasi ni Joshua na nasa probinsya ang daddy niya dahil yun ang sinabi niya. Nakakaunawang tumangutango naman ito. Alright, I'm excited to meet your father soon. Ang alam kasi nito nasa probinsya ang daddy niya dahil yun ang sinabi niya. Nabanggit niya rin kay Joshua dati na wala na siyang ina, kaya siguro hindi na ito nagtanong patungkol sa mommy niya. Sa ngayon, kinakabahan talaga siya sa maaaring mangyari. Kung siya ang tatanungin, hindi siya excited na magkakilala si Joshua at ang daddy niya dahil kilalang kilala niya ang ama. Siguradong baril ang sasalubong dito kay Joshua kapag ipinakilala niya na ito sa daddy niya sa mga susunod na araw. Nakasandal si Joshua ngayon sa puno ng niyog habang nakahalukip-kip. Pinagmamasdan niya kasi si Daphne habang namimitas ito ng gulay kasama si Aling Nita sa lupang pag-aari niya. Mahigit 1 linggo na din silang nanatili sa townhouse niya at wala ding nakakaalam na nagbakasyon sila ni Daphne kahit na ang kuya Jaime niya. Pati mga kaibigan niya hindi rin alam kung nasaan siya ngayon dahil kapag nalaman ng mga ito kung nasaan siya paniguradong susunod ang mga iyon. Ngayon lang kasi siya nagbakasyon ng medyo mahaba-haba. Kung hindi niya siguro kasama si Daphne malamang matagal na siyang bumalik sa Maynila. Ayaw pa kasi nito umuwi sa Maynila dahil hindi pa raw nito nasusulit ang pagbabakasyon nilang dalawa. Wala naman siyang magawa kundi ang pagbigyan ito sa kagustuhan nito. Habang nananatili silang magkasama, halos araw-araw din ay may nangyayari sa pagitan nilang dalawa ni Daphne. At hindi na siya magtataka kung isang araw sasabihin nito sa kanya na buntis ito at siya ang ama. At kapag nangyari iyon, siguradong siya na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Kahit na nga hindi ito malambing sa kanya dahil konting bagay lang, nakaangil ka agad ito sa kanya. Ngayon nandito sila sa lugar na isa sa mga pag-aari niya. Binili niya kasi ito para sana patayuan niya ng bahay kung sakaling magkaroon na siya ng sariling pamilya. Kaya lang nakiusap sa kanya si Aling Nita na kung pwede, wag na daw niya itong patayuan ng bahay. Gusto raw kasi nitong magtanim ng mga gulay at prutas dahil maganda daw ang lupa at isa pa, malapit lang daw ito sa ilog. Marami naman daw siyang bahay kaya bakit pa daw siya magpapatayo ulit? Magsasayang lang daw siya ng pera. Noong unay ayaw niyang pumayag pero kalaunan, napilitan na rin siya lalo na't halos araw-araw siya nitong kinukulit.